Ayon sa mga siyentipiko, ang mga tao di umano ay lumitaw sa daigdig sa pamamagitan ng prosesong ebolusyon mula sa isang simpleng organismo hanggang sa tayo ay maging mga komplikadong mga tao. Base sa kanilang pag-aaral, sinasabi na ang mga tao ay nagsimula sa sinaunang mga species ng mga apes o uri ng unggoy. Tinatayang nabuhay mahigit 2.5 na milyong taon na ang nakararaan at ang itinuturong pinagmulan nating mga modernong mga tao. Mga katinagalog, samahan niyo ako at atin pang mas alamin ang kwento ng pinagmulan nating mga tao. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click ang notification bell. Piliin po ang all para araw-araw ay updated sa mga videong inilalabas na Tinagalog. Maraming salamat po. Number 10, ang Homo ergaster. Ayon sa pag-aaral, ang malapit na nauugnay sa Homo ergaster ay ang Homo habilis. Ito ay parehong nanirahan sa Africa 1.5 milyong taon na ang nakalilipas. Subalit sinasabi din na ang mga ito ay tila mas katulad ng mga modernong mga tao. Ang labi ng mga Homo ergaster ay nagpapakita na ang mga ito ay payat at matangkad na may taas na 6 na talampakan. Ang hugis at laki naman ng mga pelvic ng mga babaeng Homo ergaster ay nagpapakita na maaaring sila ay manganak ng mga sanggol na may malaking ulo katulad nating mga modernong tao. Bukod sa kahangahangang katangian ng kanilang katawan na nalalapit sa itsura ng mga modernong tao, ay mayroon din silang mahusay na kasanayan. Sa katunayan, ang itinawag sa kanila ay ergaster na nangangahulugang trabaho na iniuugnay sa kanilang mga trinabaho o nilikhang mga malalaking mga kagamitang mga bato na nahanap kasama ng kanilang mga labi. Hindi tulad ng ibang mga hominid na uri ng species ng ang mga Homo ergaster ay kapansin-pansin ang pagkakaiba sa taas ng mga lalaki at ng mga babae. Sinasabing kumakatawan ang magkaibang papel ng kalakihan o katangkaran sa kakaiba at kababaihan sa kanilang mga kultura. Number 9, ang Homo erectus. Ang Homo erectus ay isa sa pinakamatagumpay na uri ng mga species. Ito ay mayroong mga proporsyon ng katulad ng sa katawan ng modernong tao na mas maikling mga braso at mas mahabang mga binti. Ito rin ay yung unang kinilalang mga hominid na nagkaroon ng kakayahan na lumipat sa labas ng Africa at pinaniniwalaang marahil ay ang kauna-unahang nakapagluto din ng kanilang mga kakainin. Sinasabing ang mga Homo erectus ay nag-evolve sa Africa 2 milyong taon na ang nakararaan at maaaring nabubuhay pa hanggang sa 250 na mga taon. Ito ay sa ilang bahagi ng Indonesia. Ang mga natuklasang labi ng mga Homo erectus ay nagpapakita na mabilis silang dumami sa labas ng Africa at pinatunayan ito ng mga mananaliksik. At sapagkat ang mga Homo erectus ay mga carnivorous o carnivore, sinasabing ang mga ito ay nagpalipat-lipat ng tahanan kung saan sila ay nakapangaso, dahilan kung bakit ang kanilang mga tahanan ay mabilis na kumalat sa iba't ibang mga lugar. Number 8, ang Homo habilis. Ang Homo habilis o pinangalanan na Homo habilis na ang ibig sabihin ay ang skillful man o ang mapamaraang mga nilalang. Ito ay paminsan na tinatawag din na ang handyman. Sinasabing sila ay pinangalanan ng ganito dahil ang kanilang paglikha sa mga ilang unang mga kagamitan o tools na gawa mula sa bato sa buong kasaysayan. Ang mga unang labi ng Homo habilis ay natuklasan sa Tanzania ng taong 1959. Ito ay mayroon lamang isang sulong ngipin na natuklasan. Subalit sa pagtuklas pa ng mga karagdagang mga buto ay kinilala ito bilang isang magkahiwalay na uri ng nilalang. Ipinakita ng mga fossil na ang Homo habilis ay mayroong isang maliit na sukat ng utak sa iba pang mga hominid na kanilang mga kauri na tila hindi naman nakaapekto sa kanilang kakayahang makapagtrabaho gamit ang kanilang mga kamay. Ang mga kagamitan na mula sa bato na kanilang nilikha ay ginamit para sa pagbabalat ng mga hayop at pagputol ng mga karne. Ang mga mahahabang braso ng mga Homo habilis ay nagpapakita na maaaring kahit sa kaunting panahon ay sila pa rin naman ay namuhay sa itaas ng puno. Number 7,
ang Homo luzonensis. Hindi nakagugulat na marami sa mga labi ng mga sinaunang pinagmulan ng mga tao ang natagpuan sa yungib. Kamakailan lamang isang bagong species ang natagpuan sa Calao Cave sa isla ng Luzon dito sa Pilipinas. Ang kuweba ay naglalaman ng 7 mga ngipin at 6 na buto na nagtuturo ng isang bagong uri ng species o uri ng pinagmulan nating mga tao. Ayon sa pag-aaral, ang Homo luzonensis ay namuhay 60,000 taon na ang nakalilipas. Ipinakikita ng mga buto at ngipin na ang mga ito ay pinaghalong mga moderno at primeval o mga kauna-unahan sinaunang katangian na hindi karaniwang nakikitang magkasama. Ipinakita rin na mga natagpuang mga buto na ito ay mas maliit kaysa sa modernong tao na marahil dahil sila ay nakatira sa isang isla na kinilala bilang ang isla ng Dwarfism. Ang mga buto ng usa na kasamang natagpuan sa yungib ay may marka ng mga hiwa mula sa kagamitang pamutol. Subalit walang natuklasan na kagamitan sa paligid. Kaya naman sinasabi na marahil ay kanilang pinaslang ang hayop sa labas ng yungib at dinala na lamang ang karne nito sa loob ng kanilang yungib na tinitirahan upang ito ay kainin. Sinasabing ang mga ninuno ng mga Homo luzonensis ay maaring tumungo at gumawa ng isang mapanganib na pagtawid sa mga karagatan sa pamamagitan ng mga bangka upang makarating sa mga karatig pang isla. Number 6, ang Red Deer Cave People. Natuklasan ng mga siyentista sa Red Deer Cave sa bansang China. Sinasabing ang mga Red Deer Cave People ay namuhay higit sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang higit sa 1,000,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa pag-aaral na ang mga buto ng Red Deer Cave People ay may matipuno at mga mamamasihil o malaman na mga katawan. Makapal din ang kanilang bungo, patag ang muka at malaki ang mga baga at may utak na mas maliit kaysa sa inaasahan. Sa kasamaang palad, ang mga buto ay hindi napanatili ng maayos. Kaya naman ito ay hindi na maaaring makunan pa ng DNA at mapag-aralan. Kaya naman ang idea na ang Red Deer Cave ay namuhay ng matagal na panahon ay sinasabing matagal pang mapatutunayan at hanggang ngayon ay nananatili pa kontrobersyal. Number 4, ang mga Neanderthal. Ang Neanderthal na kilala din bilang ang Homo neanderthalensis. Ang mga ito ay isang species na kapatid ng modernong tao o kaya naman isang subspecies ng Homo sapiens. Sinasabing ang lahi ng mga ito ay sumulpo 250 years ago na ang nakalilipas at ang populasyon nito ay nagpatuloy na namuhay ng nakahiwalay o naka-isolate 28,000 years ago na. Nangangahulugan lamang na ang mga tao at Neanderthal ay matagal nang namuhay ng magkasama. Ang mga Neanderthal ay meron isang mahaba at pababang mga bungo na hindi kagaya ng mga bungo ng mga modernong tao na globular. May mga prominenteng kilay sa itaas ng mga mata. Ang mukha nila ay kakaiba at ang gitnang bahagi nito ay nakausli, pasulong at kapansin-pansin ang kanilang napakalaki at malapad na mga ilong. Ayon sa mga pag-aaral, sinasabi na ang malamang na dahilan ng kanilang pagkaubos ay dahil sa paglagay ng modernong genome ng tao, climate change, malubhang sakit o kaya naman ay kombinasyon ng lahat ng nabanggit. Number 4, ang Denisovan. Sa pamamagitan lamang ng mga natagpuang kakaunting mga buto at ngipin, ang mga mananaliksik ay nakakalap ng DNA na nagpapakita ng mga buto ng kanilang natagpuan ay kabilang naman sa populasyon ng isa sa mga pinagmulan ng tao na tinatawag naman ang lahi ng Denisovans. Ang Denisovans o Denisova hominins ay ang mga extinct o naubos ng uri ng mga nilalang na mga tinatawag din na archaic human na sumaklaw sa buong Asya sa panahon ng lower o ang mas mababa o kalagitnaang paleontolic na mga panahon.
o mga dinosaur. Ayon sa mga paghahambing, ang mga Denisovians ay malapit na nauugnay sa lahi ng mga Neanderthal kumpara sa modernong mga tao. Sa kasalukuyang pag-aaral na pinangunahan ng Uppsala University, ang etnikong pangkat na Aita magbukon na matagumpay sa ating bansa ay mayroong pinakamataas na proporsyon ng mga genes na mula sa Denisovans kumpara sa mga pangkat ng etniko sa Papua New Guinea at kasalukuyang may hawak ng mga records. Number 3, ang Australopithecus afarensis. Ang Australopithecus afarensis ay isa sa mga namuhay na pinakamababa at kinikilala bilang ang pinakaunang species nating mga tao. Higit sa 300 mga labi na mga Australopithecus afarensis ang natagpuan ng mga paleontologists na natagpuan sa pagitan ng 3.85 at 2.95 milyong taon na ang nakalilipas. Ito ay sa silangang bahagi ng Africa. Ang mga species na ito ay nakasurvive po ng mahigit sa 900 taon, kung saan ito ay sobra pa sa 4 na beses na pamumuhay ngayon nating mga modernong mga tao. Ang mga Australopithecus afarensis ay sinasabing may kaparehong katangian ng unggoy at pinaghalong mga tao. Ito ay may mukha ng katulad sa unggoy na may isang patag na ilong. May maliit na utak na halos 1/3 lamang ang laki kung ikukumpara sa utak nating mga moderno daw na matatalinong mga tao. Mahaba at malakas ang mga braso ng mga ito na may hubog na mga daliri na inakma para sa pag-akyat ng mga ito sa mga puno. Meron din silang maliliit na ngipin katulad ng mga sinaunang tao at isang katawan ng mayroon binti na may kakayahang tumayo at maglakad ng nakatayo katulad nga nating mga tao. Ang kanilang kakayahang mamuhay sa itaas ng puno at maging sa mga kalupaan ang itinuturong dahilan kung bakit sila ay nakapamuhay ng halos 100 milyong taon. Number 2, ang mga Homo floresiensis. Ang mga Homo floresiensis ay isang mga uri o species ng maliit na archaic na mga tao na nanirahan sa isla ng Flores sa bansang Indonesia. Hanggang sa pagdating pa nga ng modernong mga tao, 50,000 taon na ang nakararaan. Nang maihayag sa mundo ang Homo floresiensis ng taong 2004 ay agad silang nabansagang mga hobbits dahil sa kanilang pagiging maliliit. Ang isang may sapat na gulang na Homo floresiensis ay may taas lamang na 1.1 metro o 3.7 feet. Ang itinuturong dahilan ng kanilang pagiging maliit ay ang kaso ng island dwarfism. Sa kabila ng kanilang mga utak ay 1/3 lamang ang laki kumpara sa utak ng mga modernong tao. Ang Homo floresiensis ay dalubhasa sa paggawa ng mga kasangkapan na kanilang ginagamit sa kanilang pamumuhay. Sinasabing ang pagdating ng mga modernong tao sa rehiyon ay tila kasabay ng pagkawala ng mga Homo floresiensis. Number 1, ang Homo naledi. Noong taong 2013 ay natuklasan ng mga ilang cavers o mga taong trip na trip pumunta sa loob ng mga kuweba. Sa tinatawag naman nila na ang Rising Star Cave sa Africa, ang mga labi ng mga hominid na mga fossil. Sa pagsapit ng 2015 ay naging mas malinaw na ang mga kaalaman tungkol sa mga bagong species o uri ng pinanggalingan nating mga Homo. Bagamat ang mga bahagi ng mga buto ng mga ito ay mukhang kapareho ng modernong at anatomya ng mga tao, ay meron itong ilang mga kamanghamanghang katangiang primitive, katulad na ang bungo na bahagyang mas malaki lamang ng kung ikukumpara sa mga chimpanzee. Inilahad din ng mga isinagawang mga pag-aaral na ang mga labi ng mga Homo naledi ay natagpuan at nasa pagitan pa lamang ng 300 hanggang 200,000 years na taong gulang. Sinasabing isang nakagugulat na pangyayari kung saan ang isang batang species ay nagpapakita ng katangiang katulad ng mga sinaunang pinagmulan ng tao na namuhay ng humigit kumulang sa 2 milyong taon. Ang pinakahuling impormasyon ay nagpapakita na ang lahi ng Homo naledi ay naubos 50,000
2,000 years ago lamang ang nakalilipas. Sa mga katangiang mga nabanggit, mga katinagalog, ano kaya sa inyo sa mga ito ang katangiang taglay pa rin ng inyong kapitbahay? Ito ba ay ang pagiging 1/3 lamang ng utak o ang pagiging walang kontrol sa mga bagay sa kanilang kapaligiran? Kasama na ang pagiging marites nila. Ako ay nagbibiro lamang, mga katinagalog. Alam naman nating lahat na ano man ang ating taglay na katalinuhan, ito ay dapat nating ipagpasalamat sa dakila nating lumikha. Subalit kung sasakyan nyo naman ang aking biro, ay isulat nyo na lang ang inyong sagot sa comment section sa ilalim para naman po ito ay aking basahin. At yan ang 10 mga nilalang na pinagmulan nating mga tao. Ito ay ayon po sa siyensya at pananaliksik. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Mihalex Bodinho, Parwan Velanzuniga, Casey Adventure, Cyrus TV, Rusty Nail, Jade Camp, 30 Mind 16, Ana Marie Cernucula, Rio Junjun, Lily Alorde, Frederick Salinas, at kay Totoo Gaming. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin po kalimutang i-add ang iba ko pang mga channel. Ang Ligalig by Tinagalog, Orange and Friends at More Than Facts. Ito pong muli ang iyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, peace!